talaga namang sensation to, nakalagay yan sa tabloid. At saka sa balita, kanina nakamonitor din ako, nabanggit na how many times. So ito yung opinion lamang. At saka, ang taong pikon, hindi nagwawagi yan. Kasi pag pikon ka, ngayon pa lang ay pikon ka, sa iyong paninilbihan, magiging pikon ka kung mahihingi ng tulong na paulit-ulit. Marami yan, lalapit yan, sigurado. Diba? Pagka-pikon siya, wala. Nang pumunta nga ako ito nga, banggitin natin pumunta ako dyan sa Laguna. Laguna Festival, marapit na naman dyan kaya Governor Ejercito, no? Papalapit na naman ngayong March, no? Magkakaroon naman siya ng Laguna Festival. Nakita ko nga doon, maraming pumipila sa kanya, partner. Isang katutak ang pumipila sa kanya. Alam mo, kahit pagod na siya, kahit pagod na si Governor E.R. Ejercito, hindi mo makikita sumimangot. Kasi nandun ako sa dulo, nakikita ko yung mukha niya kung sisimangot. Sabi ko, titinan ko nga kung sisimangot ito. Pero wala ka ba napansin sa Laguna? Ano? Parang yung nila, disiplinado, yung parang talagang malinis din talaga yung nila. Hindi talagang malinis din. As in talagang malinis. Malinis talaga. Malinis talaga. Saka wala kang, pagsapit ng gabi, wala kang makikita doon. Ang curfew noon ay talaga namang ini-implement nila. Pag doon pa lang sa pagpasok mo sa Laguna, sa kanilang baluarte, makikita mo talaga ang katahimikan. Malalaman mong nasa Laguna ka na, simoy hangin pa lang, ramdam mo na. O, tama yan. Di ba? Kasi nakapunta rin ako doon dati, hindi ko na lang ikukwento kung bakit ako napunta ron. Basta, nadaan lang tayo. Nadaan ka lang. Kasi kung pupunta ka rin sa Laguna, pinaka-nearest way sa atin, diyan sa bayan ng Rizal, sa May Tanay. Nung una akong pumunta dyan, na meron silang Laguna Festival, I was there at na-interview nga natin sa Mayor Maita, no? The last day ng Laguna Festival, nandyan po ako at siguro itong Laguna Festival na naman, ay nandyan na rin tayo ulit. Kasi kumbaga, minomonitor na rin natin yung activities, mga events na nangyayari dyan. Oo, kasi it's a big, it's a whole week o 2 weeks celebration ng Laguna Festival. Ang pinopromote din nila dito sa Laguna, ang kanilang bayan as a tourist spot. Isa sa pinaka magandang tourist spot ang bayan ng Laguna. What can you say that? Nanahimik ka, partner. Alam mo itong ito po, bigyan ko muna ng konting Ito pong si Mr. Aris Abalos. Apelido pala, nakakatakot na. Abalos. Ay isa po sa scandal magiging kolumnista. Someday, no? Someday. Oo. Siya po ang nauna nakakuha ng report dito sa bayan ng Taytay at Cainta. Nung nakilala ko nga at na-meet ko nga, hindi na ako nagpatumpik-tumpik, sabi ko, go. Ipagpatuloy mo yan dahil sa totoo lang, bibihira ang katulad mo. Dapat dalawa lang kayo doon, di ba? Banggitin natin, Channel 2 ang kasama mo, saka ikaw lang. Sa Rizal, ang daming reporter sa Rizal. Isa na ako doon, no? Pero hindi ko na-detect. Dalawa lang kami doon, ABS at saka yung ako nga dito sa Scandal. Kaya naman congratulations din sa Scandal Tabloid sa pangunguna ni R.D. Aviles, no? Sa patuloy, it's the daily, ano? It's a daily tabloid. Ito yung makikita niyo po sa mga, ayan po ang ating tabloid dyan, ano? Merong tabloid dyan na gusto niyo mabili. Merong tingnan nyo lang dyan, makikita mo, wag mo isama yung isang sexy yan. Yung Scandal Tabloid na yan. Ayan po, daily po yan. Makikita nyo dyan sa lansangan. Bumili po kayo, very informative yan. Makikita nyo po yung iba't ibang impormasyon na nanggagaling sa loob at labas ng bansa na balita. Diba? May mga sexy din yan, siyempre natural din, may konting sexy, pero more in improvement din yung kung ano yung balita nga napapaloob. Kaya nga sinabi bago di ba? Ang bagong balita. Ano naman, panibago to, VAT collection, gagamitin daw sa agrikultura. Maganda yan, maganda. Sigurado? Sana nga lang, sige, basahin mo muna. Nais si dating Pangulo, ngayong Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, na gamitin sa kapakanan ng sektor ng agrikultura sa taunang koleksyon ng Value Added Tax o VAT upang mapaunlad ang mga nasa lalawigan. Sa panukala ni Arroyo, sa bahagi ng koleksyon ng VAT ay gagamitin para sa farm inputs, post-harvest facilities, infrastructure support at livelihood program, capability program at training microfinance. Ayan, napakaganda nito kung ito talaga yung mga bat nga daw na di ba? Mga nakokolekt na mga bat, instead na kung saan napupunta ay nakapokus. May tulong sa may tutulong to, isang magandang programa to para sa agrikultura. Alam mo kasi, ang pag-usapan natin agrikultura, marami tayo din, mga farm natin dyan, ano?
dahil nagkaroon nga tayo ng yung Ondoy, marami tayong mga kababayan na apektado. So para nakaka-survive na sila. Parang pondo na rin. Pondo na rin. Dahil nga rin, pasalamatan din natin ang ating President Noynoy Aquino dahil sa kanyang monitoring sa ating mga kababayan na kung saan may problema, andoon siya. Diba? Aside from the report na ito naman ipanibago. May kinalaman din to kay GMA na basahin na rin natin kasi Almost magano na rin yan eh. I-issue na yan, parang ano na yan eh, almost magpa 5 years na. 4 years pa lang. 4 years pa, no? Naghain ng 3 billion plunder case ng Sanlakas Party List Group laban kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ang kanyang anak na Camarines Sur, Representative Dato Arroyo, dahil sa umano'y pagkakasangkot sa GOS infrastructure project sa lalawigan. Base sa reklamong isinumite sa Office of the Ombudsman, sinabi ng abogado ng grupo ni Agri Guevara ng umano'y mga GOS project ay kinabibilangan ng isang sky bridge, dam, forestation at irrigation system. Sinabi ni Guevara na ang mga proyekto ay birthday gift umano ni GMA kay Dato sa ika-34 na kaarawan nito noong September 2008. Tagal na rin. 2008. Ngayon lang din umano, no? 9, 10, 11, 12, 4 years. Aniya, dapat marugtong ang tulay ng Limbanan, distrito ng Dato sa Kamanan, isa pang Congressional District, isang maikli na oras sa biyahe sa Naga City. Sinabi pa ni Guevara na tinitiyak ng Malacanang na matatapos ang proyekto sa loob ng 18 buwan bago sa 2010 election. The project was a scam all along, designate insecure, and release the funds for the project will be liquidated for 30%. Commission to the bankroll Arroyo's 2010 congressional bid, giit ni Guevara. Kung tutuusin po, 30% commission bankroll ng Arroyo. So ano na mangyayari nito? Kung walang nangyari sa GIP, alam mo kailan pa naging GIP? Ang isang ang prostration, bridge dam, isang sky bridge. Napakaganda kung talagang bridge na inirigalo para gawin. So what happened up to now? Ngayon nga eh. Parang maganda sana yan. Malaking tulong yan sa lugar Malaking na yan. tulong kasi mag one way ka Bridge na lang, nga lang nasa Naga City ka na. Laking tulong sana O, yan. diba? Pero nga lang eh. Parang nawala yata. Hindi yata nagawa. Di, Maski man hindi. lang poste, wala man lang yata. Walang, hindi din natin alam na in fairness din naman. Alam mo tayo, positive, negative reaction tayo. Siguro may dahilan kung bakit nagkaganon. Pero po, sa totoo lang, dapat naman, itinuloy ito dahil taong bayan ang apektado. Dahil pinangako nyo sa taong bayan na ito ay sasagawa ninyo bilang regalo sa inyong anak, dapat naman nakasatuparan. At saka sabi naman yata sa balita, agaran pa nga yata nabigay yung pondo. Yes. Pag ganyan talaga Saan napunta yung pondo kaya? ayun ang hindi natin alam kung saan marami nga pondo ngayon. Sabi nga isa nga rin diyan nanghihingi ng soliciting dahil namatayan. Hindi ko na rin alam, puro kasi hindi banggit eh. Hindi ko na rin babanggitin, namatayan Ang sabi ng isang mayor kapitan, hindi pa po tapos. Sa jeep din ko rin narinig yan. Hindi pa po tapos ang natin. Cut off na po tayo muna pagdating na po ng panibagong budget natin. Namatayan yan. Bakit ho? Hindi mo ba pwedeng magawa sa sarili mong bulsa? Ang hinihingi ng iyong constituent, di ba? Sa susunod, halimbawa, may i-liquidate mo. Pero wag mong pahiyain ang tao nangangailangan dahil patay na yan. Kahit sino naman, di ba? Kaya ang mga kapitan natin dapat maging aktibo. Tsaka kung sa ganun yung sinabi mo, pwede naman nila yung lahat sila, kumbaga sa lahat yan may budget. May naka-allocate na budget dyan. Lahat yan may budget. Ang budget nga lang, hindi naman nila ginagamit sa tama at nagagamit sa maling pamamaraan. Hindi natin sinasabi, Chris, na may ginagamit silang hanky-panks, whatever, kung ano man yan nasa kanilang, kung anong gusto nilang palabasin. Pero po, kung ang funds ay para sa education, ang funds ay para sa calamity, ang funds ay para sa health, ibigay niyo po. Dahil para sa kanila yan eh. Para sa taong bayan yan eh, no? Di ba? 300 million sa depende sa era ng dyan, depende sa era ng kung sa barangay. Nakira pa, kung barangay, kung malawak-lawak ang iyong nasasakupan, de swerte ka. Para kang tumama sa pader. Kung may gagawin kang kalokohan. Pero sa totoo lang. Pero hindi naman lahat. Yan. Meron pa rin namang at dahil talaga sabihin ko, hindi naman lahat. Kaya lang natin sinasabi dahil according at base sa narinig natin kahapon. Di ba? Pero
Kasi Pero mga ano dito sa Quezon City, yung barangay doon, barangay sa ano, Commonwealth. Kumbaga kasi ako nasanay ako sa maliit na mga barangay eh. Nagulat ako nung napunta ako sa Quezon City. Parang munisipyo na ng Caloocan. alam mo sa totoo lang, meron din tayong dapat papurihan diyan ano. Sa totoo lang, yung mga ganyan, ibig sabihin, kung maganda na ang iyong establishmento na yung nandun ka, nakaposisyon ka, pinaganda mo, pwede mo rin mapaganda ang taong bayan. Kasi ang panunungkulan mo ay nagre-represent sa iyong bahay. Kung ang bahay mo ay maayos, ang lahat ng pamamalakad mo ay magiging maayos sa iyong mga anak. Kasi parang ang tawag niyan sa mga kanyang mga constituent, anak. Kasi ikaw mismo, ikaw ang taong bayan, ikaw ang pinakamataas yan, ikaw ang namumuno para proteksyonan at pangalagaan ang inyong nasasakupan. Ito nga, katulad ng sinabi ko sa'yo, bigyan ko lang ng yung sa Barangay Commonwealth nga, may pasok ko lang, may singit ko lang. Kasi dati Commonwealth, okay. si Kapitan Gaviola. Oo. Pero may negative at positive side din. Kasi meron din bumato sa kanya ng issue. Dati na issue yon dati tungkol sa, alam mo na yon. Alam mo, Chris, pero may nagawa naman siya. Aris, ang isang politiko, pag walang positive, negative reaction, hindi maganda yan. Tama rin yung sinabi Diba? niya sa akin eh. Sabi niya, kung panay positive na lang, wala na akong tatrabaho. Wala ka na, hindi mo na nakikita ang mali. Wala na akong gagawin trabaho. Sabi niya, maganda na rin na may naibabato sa akin negative. At least, na-action ako. Kaya nga itong forwards na paparating na election, fault finder tayo, maging fault finder tayo, huwag natin tingnan na maganda. Tingnan natin kung ano yung nakita natin hindi tama sa this coming election, di ba? Kasi sana wag na maulit yung nangyari sa Picos Machine during the time sa Antipolo. Dumako tayo sa Antipolo. Babanggitin ko kasi I was there during the time. Kami ng aking partner Melmira, nandun kami, 3 days kami, na talaga nag-suffer kami doon. Pero pinakamasaya na naramdaman ko, dahil itong okasyon na yun, na nandun kami, ipinag-usapan nationwide ng buong mundo, ang Picos Machine. Na-witness namin kung ano ba talaga ang nangyayari doon mismo sa loob. At so far naman, naging matagumpay naman, kung ano yung kinalabasan, sports lang. Sabi nga, kung may natatalo, may nananalo, pagbigyan. Pero maging handa tayo, laging na yung ating pagiging bukas ang loob nating matalo, go. Maganda saan yan, katulad yan, sinabi mo nga. Kumbaga, ngayon nga lang di ba yung sabihin na natin kay President Noynoy at saka President Vice President, Noynoy, di ba, magkaiba sila, una at saka uno. Lakas Pero at parang sports lang sila, di ba? Siyempre, kasi alam mo, kailangan maging sports ka sa lahat ng bagay. Kung hindi ka maging sports, hindi ka pwedeng maghumawak ng isang pamunuan. Alam mo kung bakit? Kung pikon ka, mapipikon ka habang ikaw nanunungkulan. Wala kang makikitang tama sa ginagawa ng iyong kasama. Hahanapin mo lagi ang mali. Saan ka naman nabuhin lagi mong hinahanap ang mali? Parang hindi tama, di ba? Kailangan para ma-enhance din at talaga namang maingganyo mo yung tao, hanapan mo rin ng kapurihan para naman yung konsensya niya ay mabago. Natutuwa nga ako sa tandem nung President at Vice President natin. Kumbaga parang kapit gatas, parang sila okay lang. Sports nga, ang ganda talaga ng nila. Banggitin na rin natin sa yung Vice President Binay, no? Nakukwento mo habang papunta tayo kanina. Sinasabi mo kanina yung lumuhod pa siya. Oo, no? Active pa nga siya. Active pa. Ito, basahin natin. Inihayag kahapon ng Vice President Jojomar Binay na ligtas ang parusang bitay si Overseas Filipino Worker OFW Rodelio Dondon Lanusa sa kabilang sa death row sa Saudi Arabia matapos mapatay sa saksak ang isang Arabo. Natutuwa akong ibinalita itong sabi ng ating Vice President Binay na ligtas po sa parusang bitay ang ating kababayan na si Rodelio Dondon Lanusa. Ayon kay Binay, ito ay dahil sa kagandahang loob ng hari ng Saudi Arabia na si King Abdul naglabas ng isang royal directive kung saan nasasagutin ng Kingdom of Saudi Arabia ang balanse ng blood money na hihingi ng pamilya ng napatay ni Lanusa. Sinagot ng Saudi government ang balanse na 2.3 million Saudi riyal o 24.9 million para sa kailangang blood money ni Lanusa.
unang nakalikom ng kaanak ni Lanuza ng 700,000 Saudi Riyal o 7.5 million para sa blood money. Nilinaw pa ni Vice President na mali ang napaulat na sinasabing nawawala ang nasabing pera. Mali naman yung sinasabing nawawala yung pera kasi kukunin ng approval ng Malacanang. Yung share ng gobyerno na 4 million something ang pinag-uusapan kasi ang 32 million ang sinagot ng Saudi Arabia ay 25 million. Ito po ang sinabi ng Vice President Binay. Sa kasalukuyan, hinihintay na laman umano ang pag-dismiss sa korte sa kaso ni Lanuza dahil sa compliance sa blood money. Basta sure na ito na hindi na siya mapuputulan ng ulo. Ito po ang sinabi ng Vice President Binay na ina-assure niya ang taong bayan, ang Pilipino, lahat ng ating kababayan dito na hindi na po mababawasan tayo dahil sa pamamagitan ng pagpatay sa kabilang ibayo, sa kabilang country, sa Saudi. Kasi pa nagkamali ka dyan at napatunayan nagkamali ka, mahigpit ang patakaran ng Saudi Arabia. Napakaswerte pa rin natin Napakaswerte pa rin natin dahil maganda ang kalakalan natin dito. Hanggat maaari ayaw natin ng patay. Alam mo, pwede ka nang bumati, Aris, we have 3 minutes ago at mamaya-maya magsasayonara na tayo. Pasalamatan mo kung sino gustong pasalamatan at batiin kung sino gustong batiin. Babatiin ko lang yung aming si RD Aviles sa pagbibigay sa akin ng chance sa Scandal. Saka bibigyan daw araw ako ng break. Sabi nga. Break o break? Break. Break. Alam mo saka yung mo sa akin dito maganda ring experience naimbitahan mo ako sa ganito. Kumbaga kasi sanay kasi ako sa Jari lang. Alam mo, sa totoo lang, sa lahat naman ng kalakalan, sabi mong mahirap at hindi, kailangan bilang isang reporter, maranasan mo yung field reporter ka, nasa labas ka at nasa loob ka. Kasi iba ang nasa loob at iba ang nasa labas. Mas talagang action pag nasa labas di ba? Pero dito, iba rin, pag actual din naman dahil tulad niya lang. Batiin ko rin na napakaganda nito aking kaibigan na talagang sexy na si Miss Juby de Guzman. Maya-maya po marinig natin ang kanyang tinig. Talagang swak sa kagandahan. Ito pong muli ang extra ka na muna, partner. Si Aris Abalos ng Scandal. At papasalamat at ako ay naimbitahan dito sa programang ito. Patuloy po ko sana kayong sumubaybay sa programang ito. On behalf of my partner, Miguel Bertodaso, ito pong muli yung lingkod, Vicky Custodio para sa programang Agham, Agrikultura, Teknolohiya at iba pa. Mabalo sayonara sa Indogabos, Marinaldaw.